Hintayin mo lang ang gamot, pagdating nito, hindi ka na makababangon sa kama. Hello, ikaw ba ang guest na may number 3,880? Narito na ang delivery mo. Hello, nag-deliver na ang binili mong gamot. Yechen, hindi ba't nagde-deliver ka ng pagkain? Paano mo ako nakita dito? Umalis ka. Hindi kita kilala. Nagde-deliver ng pagkain, pero dito ka pa napadpad. Ang galing mo talaga, Sumanli. Ako, nagde-deliver ng pagkain. Mula timog hanggang hilaga, maputol na ang binti ko sa pagtakbo. Para lang makapag-ipon para sa renta mo, para makabili ng bag para sa'yo. Ito ba ang kabayaran mo sa akin? Yechen, tama na yung kalokohan mo. Sinong nag-utos sa'yo na hanapin ako dito? Mukhang delivery rider. Hindi mo kayang ibigay ang buhay na gusto ko. 3 taon tayong magkasama. Wala kang ginawa kundi mag-deliver ng pagkain. Nakasakay sa sirang bike, initiis ang init at ulan. Sawa na ako. Gusto ko ng mamahaling bag at mansyon. Kaya mo ba yun? Ako, nagpapakapagod sa labas, habang ikaw dito sa mansyon, nakasuot ng ganyan. Nagkakalat kasama ng ibang lalaki. Tama na ba? Iwan mo ang gamot at umalis ka na. Huwag kang magpahiya dito. Aray, Alamin mo ang lugar mo. Hindi ito lugar para magwala ka. Mahal ko, huwag mo na akong hanapin sa susunod. Kinchuan, Sumanli. Hintayin nyo lang. Babayaran ko rin kayo sa lahat ng ito. Hoy, teka lang. Bayad. Anong bayad? Bayad sa parking. Ang tagal mong nakapark. Ayaw mo magbayad? Electric bike ito. Kahit electric bike, kailangan magbayad pa rin. Hindi ka pwedeng umalis. Dapat magbayad ka muna. Hahaha. Naku, sino ang nagnakaw ng baterya ng e-bike ko? Walang bayad, walang alisan. Baklang crossdresser. Ang mga 6 na pools ngayon, ganyan na ba sila kaloko? Ang mata kong ito. Parang nakakakita ng halaga ng mga bagay. Pwede pang tumagos sa kahit ano. Totoo kaya itong sistema na to? Wala man lang isang bagay na may halaga dito. Hiyas na agila, huling bahagi ng dinastyang Ming. Halaga, 500,000. Wow! 500,000. Yaman na to. Yaman na to. Mayaman ako. Ano ang gusto mo, boss? Mga antigo lahat to, sigurado. Tingnan mo naman. Ang galing magsinungaling nitong tindero, hindi man lang kumitislap ang mata. Malamang isang manloloko to, huwag ko dapat sabihin agad ang gusto kong presyo. Halaga, 50 piso pababa. Kundi, siguradong lulunurin niya ako sa presyo. Tumingin-tingin lang ako. Ayos to ah. Mukhang galing sa huling bahagi ng dinastyang Ming. Isa na namang taang akala ay alam lahat. Haha! Ang galing ng mata mo, boss. 3,000, kukunin mo na? Magkano? 3,000. Sige, bye. Hoy, huwag kang magmadali. Sa negosyo, uso ang tawaran. Tumawad ka naman, baka magkasundo tayo. Sige, 300. Deal! Deal agad. Hindi mo ba ako niloloko? Ang galing ng mata mo, boss. Sino ang makakaloko sa'yo? Hindi, parang nalugi ako. Bigyan mo ako ng discount. Par, presyong puhunan na yan. Kung ayaw mo, tumingin ka na lang ng iba. Sa mga paninda ko, dagdagan kita ng isa pang item. Naman magkaibigan tayo. Sige, ito na lang. Sandali, itong binata, parang may kakaiba sa kanya. Six, bayaan mo na. Ayos, tapos na ang bentahan. Walang bawyan ha. Yan ang sinabi mo ah. Yes na agila mula sa huling bahagi ng dinastyang Ming. Limited time offer. Pabenta na lang ng 500,000. Hindi, di ba 300 lang ang puhunan mo? Tapos ibebenta mo ng 500,000? Mas gahaman ka pa sa kina. Hindi ba tapos na ang transaksyon?
Anong pakialam mo? Sino ang bibili nito? Hiyas ng Ming? Totoo ba yan? Kanina lang, 300 pesos lang ang binayad niya sa akin para dito. Sinong nagsabing peke ito? Ay naku, ito ay tunay na kayamanan pala. Imbestigahan mo tong taong to. Ah, naiintindihan ko na. EI, dito ka pala nahuhuli ng pagkakataon sa akin. Sa Antigo, di na pwedeng magsisi kapag nabili na. Wala kang mata para makita ang tunay na halaga. Sige, ganyan ba ang gagawin mo? EI. Hoy! Ibalik mo ang pera, ibabalik ko ang gamit. Parang labag sa patakaran ang ginagawa nyo. Tumahimik ka. Sa lugar ko to, ang patakahan ko ang masusunod. Kanina mo sinabi. Kaninong lugar ito? Ay, maganda pa pala. Sasabihin ko sa'yo, galing lang ako sa ospital. Hawakan mo ba ako? Mahiga ako rito. Hindi ko inaasahan na tong taong mukhang pabigla-bigla. Ay agad natatayo sa harap ko para protektahan ako. Sugurin sila. Oy, ang ganda, kita mo yon? 500,000 pesos. Samahan mo kami mamayang gabi, ituturo namin sa'yo ang pakilatis ng Antigo. Kawalang galang. Boss, ano ang gagawin natin sa kanila? Naglakas loob kayong magulo sa lupain ng pamilya Wen. At may lakas pa ng loob na hawakan ako. Ang pamilya Wen, kayo ba ang mula sa toren ng mga kawayan? Itapon sila sa labas. Huwag na huwag ko kayong makikita sa lungsod ng Jiangsu muli. Bitawan mo ako. Binibining Wen. Akin yung hairpin. Ang galing ng palabas mo kanina. Ano pong sinasabi niyo, binibining Wen? Hindi ko maintindihan. Tinatanggap ng aming tore ng mga kawayan ang hairpin mo. Pakisuyo. Pumasok ka sa aming tindahan para mag-usap. Umupo ka. Ang ganda ng pagkakagawa. Uminom ka ng tsaa. Maghintay ka muna rito. Umiinom ng tsaa gamit ang tasa na nakakahalaga ng higit 10 milyon. Grabe talaga ang mga mayayaman, ang luwag sa bulsa. Alam kong makikilala mo ito. Ano? Tapos na ang negosyo. Pag-usapan naman natin ang personal na bagay. Personal na bagay. Binibining Wen, nagbebenta lang ako ng talento, hindi katawan ha. Anong iniisip mo? Gusto kitang hirangin bilang kinatawan ng Thor. Sa paliksahang pagkatalo ng daang ilog. Ayoko. Mukhang komplikado. May iba pa akong gagawin. Huwag kang magmadaling umalis. Sabihin mo muna kung ano ang problema. Baka matulungan kita. Hindi. Kailangan kong gawin ito mag-isa. Kim Chuan at Sumanli. Huwag kayong mag-alala, babayaran ko kayo sa lahat ng ito. Kim Chuan, Anong ginagawa mo rito? Walang kwentang tao ka. Kim Chuan. May hindi pa natatapos na usapin sa pagitan natin. Tungkol ba kay Tsumanli? Ha! Salamat nga pala. Napakaganda at napaka-sexy ng pag-alaga mo sa kanya. Kim Chuan, hindi ka welcome rito. Umalis ka na ngayon din. Huwag kang magmadali, Miss Wen. Huwag mong kalimutan. Nasa ilalim pa tayo ng kasunduan ng pagpapakasal. Kadiri, mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa pakasalan ang tulad mo. Wala kang magagawa diyan. Huwag mong kalimutan ang taya natin. Kung hindi manalo ang inyong grupo sa pagtatalo ng daang ilog. Ang tono ng mga kawayan ay mapupunta na sa pamilya Kim. Hindi naman sigurado yan. Inay, Ako ang guro mo. Hangga hindi pa ako nagre-retiro. Walang sinumang makakaagaw ng Thor na mga kawayan. Vice President Wen, sa tatlong walang kwentang tauhan mong ito, mukhang mahihirapan ka. O baka naman, ikaw na mismo, isang Vice President, ang sasabak sa laban? Huwag kang mag-alala. Nakahanap na ako. ng isang napakagaling na appraiser. Ako. Hahaha. Wen, ano ba? Nagkabutas ba ang ulo mo? Isa lang, yan sa delivery boy. Anong alam niya sa pag-appraise ng Antigo? Hahaha. Nakakatawa talaga. Hahaha. Miss Wen, sa totoo lang, ayaw kong makisali sa mga problema ng pamilya mo. Pero dahil kasali ang taong ito na Kim, ibang usapan na yan. Yichen, yang hinayupak ka. Nagmamalaki ka pa? Bumalik ka na lang sa pagde-deliver ng pagkain mo. And Wen. President Wen, may I have a few words with Kim Chuan? Please don't interrupt, both of you. Go ahead. Kim Chuan, I'll let your mother off.
Biu at E. B porsyento at. Bye. Oh no! Young Master Kin is foaming at the mouth. Call an ambulance, quick. Username Kin, you better watch your back. Sorry for the unsightly scene, everyone. It's fine. I actually feel quite relieved. AMEA. A low-life dog, full of full language. Master. You absolutely cannot let someone like this represent our tower of bamboos in the competition. Oh ho. Perfect, I wasn't done cursing yet. You want a piece of this too? You wouldn't dare. Master, the competition representative should rightfully be senior brother. It can't possibly be some food delivery guy's turn. Jiao Wan, since you have such high regard. For this boy, there must be a reason, right? He's to the boyfriend. What? Since when? How come I didn't know about this? Junior sister, your task is just too poor. Food delivery boy, if you want to join the debate of 100 rivers, you need to submit at least one artifact worth over 10 million pesos. And that's just the entry requirement. To win the championship, it needs to be a truly unparalleled treasure. Looking at you, can you even produce that? I thought it was some incredibly high bar. It's only 10 million. Within 3 days, I'll bring something worth over 100 million. Such empty boasting. Do you think 100 million peso treasures are like chopped vegetables? What if I do bring it? If you really can produce it, I'll eat it. Huwag na, nakakasayang naman kung ubusin mo ang inkstone na mahigit 4 milyon. Ang laking sayang talaga. Kung talagang may mahuhukay ako, bayaran mo lang ako ng 4.8 milyon. E paano kung wala kang makuha? Lene, ako ang magbabayad sa iyo ng 4.8 milyon. Sige. Ayos, usapang lalaki. Paalam na po, President Wen. Master, anong nangyari? Master, ang daldal-daldal nung lalaking yun. Huwag kang magpapaloko sa kanya. Totoo namang 4.8 milyon ang halaga ng instone na yon. Pero yung batang yan, hindi pangkaraniwan. Seryoso ka ba kanina? Tama si Kim Chuan sa isang bagay. 3 taon akong nag-deliver ng pagkain. Alam ko ang bawat sulok ng lungsod na ito. Eh ano naman? Bukas, may malaking pulong ng mga kolektor. Nag-expect ko sa mga antigo. Baka doon ako makita ng magandang bagay. Baka may makita ako doon. Swertihan lang yan. Huwag kang mag-alala kung wala talagang maganda sa pulong. Ako ang magbibigay sa'yo. Ang bait naman ng dalagang ito. Pero kakakumpiyansa ko lang. Hihingi agad ako ng tulong. Nakakahiya naman. Salamat sa kabaitan mo, Miss Wen. Pero ako si Yechen. Hindi ako maasa sa babae. Huwag mo na akong sundan, Miss Wen. Gabi na, delikado para sa isang babae. Anong umaasa sa babae? Hindi kita sinusustentuhan ah. At ikaw ang delikado. Bukas pupunta ka sa pulong. Wala ka namang matutuluyan. Sa kalsada ka ba matutulog? Kung magkasakit ka o mapagod, apektado ang usapan natin. Malapit lang bahay ko. Doon ka na matulog ngayong gabi. Huwag mong sabihin hindi bagay ang lalaki at babae. Ako nga hindi natatakot. Ikaw pa, lalaki ka? Nagpapakipot ka pa? At kung malapit ka sa akin, mas mapapanatag ako. Parang hindi maganda. Mag-isa tayong dalawa sa isang kwarto, paano kung... Paano kung ano? Paano kung may mangyari sa atin? Ako nga si Yechen, hindi natatakot. Ikaw, bakit? O baka naman gusto mo rin, nahihiya ka lang sabihin. Sino nang may gusto? Tutulog na ako. Pansamantala lang to. Unang beses kong sumakay ng e-bike, ang saya pala. Kapag matagal, pakiramdam mo'y parang masasakit ang puwit mo. Bakit hindi ka sumakay ng kotse? May driver tayo. Eh di para bang sinasabi ko sa lahat, mayaman ako. Sige, subukan mo nga akong lokohin. Marami-rami rin, pero wala namang talagang mamahalin dito. Bakit saan man ako pumunta? Laging nakikita ko, tong basurang to? Ay naku naman. Ang lambing mo namang magmura, parang naglalambing lang. Gusto mo, turuan kita kung paano talaga magalit. Hoy, kontrolin mo naman ang sarili mo sa publiko. Inshaw, huwag magalit. Yang basura na yan, hindi pa rin makamove on sa kin. Kaya sinusundan-sundan ako. Ganyan talaga ang klase niyang tao. Parang kuto, dikit ng dikit, nakakainis. Ex mo too, Yechen. Nag-aalangan ako sa taste mo eh. Hindi mo ba alam? Ang galing-galing magkunwari nitong sumanli. Akala mo ba, dahil kabit ka, may karapatan ka ng magmayabang? Proud ka pa. Gusto mo, bigyan kita ng medalya.
Akala mo naman nakasama ng mayaman, naging importante ka na. Sasabihin ko sa'yo, habang buhay kang magiging basura. Saan galing yung asong gala na yan? Ang ingay, masakit na sa tenga. Qin Chuan, ang weirdo mo talaga sa mga trip mo. Yachen, hindi ba't appraiser ka o ano? Halika, ipakita mo ang galing mo. Pumili tayo ng 3 raw stone bawat isa. Ang may pinakamahal na total value ang mananalo. Sa talo, wala kang pambayad. Magluhod ka at tawagin mo akong lolo. Baka patawarin pa kita. And when, nagbago na ang tingin ko sa Kinshaw natin. Tingnan mo ang bata, ang baybay. Iba't ibang paraan ginagawa. Para lang mapagtapat na gusto niya akong maging lolo. Sayang lang, medyo choosy ako. Ayoko ng ganong klaseng apo na hamak. Maghintay ka lang. Boss, ayon sa utos mo, inakahan na ng amo ang mga pinakamahal na bato. Unang round, bubuksan ang bato ni Qin Chuan. Huwag mo akong lulukohin ng peking bato, ha? Huwag kang mag-alala. Ito ang pinakamahalagang bato sa aming tindahan. Mataas ang halaga nito nang makuha ko ito noon. Tingnan mo ang balat, mga bulaklak ng pino, balat ng palaka na makinang. At tingnan mo ang ningning. Walang duda, glass type Imperial Green. Yi Chen, maghanda ka na, luluhod ka at tatawag sa akin ng lolo. Qin Chuan, tingnan mo ang mukha ng kulubing to. Ni hindi niya maintindihan. Nakangiti ka, pagdating oras, tingnan natin kung ka. Siguradong nagkunsabahan ang amo, si Qin Chuan. Kung mapapatuloy ka, malulugi ka. Huwag na tayong sumugal. Ayos lang. Biyaya ito na magkasama ang dalawang taang yan. Bihirang pagkakataon, dapat nating lasapin. Buksan nyo na. Bilisan nyo, namamatay na ako sa kaintay. Magsaya ka habang maaga. Mamaya, iiyak ka na lang. Qin Chuan, tingnan mo ang kalidad at kulay. Ang presyo sa merkado. Hindi bababa sa 8 milyon. Nakita mo? Yan ang tunay na bato. Pulubi ka talaga? Walang modo. Sa tingin ko ngayon. Dapat ka nang lumuhod at tawagin akong lolo. Baka sakaling maawa si Qin Chuan. At bigyan ka ng pira-pirasong basura. Huwag na tayong magpatuloy. Nagkunsabahan na sila. Dayaan na yan, kaya hindi ka talo. Huwag kang magsinungaling. Sino na kumontra? Maniwala ka sa akin. Hindi pa sigurado kung sino ang talo at sino ang panalo. Ah, gusto kong makita kung anong klaseng basura. Ang mapipili mo, bilisan mo. Ang bigat nito. Anong pwedeng mapili dito? Bilisan mo, mabigat pa. Ano ba to? Isa lang, yung batong nahulog sa ilo. Baguhan. Sa mamahaling bato, hindi lang laki ang basehan. Oo, bigay mo yung flashlight. Qin Xiao, umalis ka na dyan. Akala ko may sikreto. Hindi naman pala tumatagos ang ilaw. Isang basag na bato lang pala. Mukhang yung nauna. Swerte mo lang yun, hula lang. Hula o hindi, malalaman natin pag nabuksan. Sandali lang. Bakit? Kinakabahan ka na? Ngayon mo gustong palitan? Huli na. Master, dito ka magsimulang mag-iwa. Dito? Sigurado ka? Siyempre, Paano talaga tong lalaking to? Habang naghihiwa ng pakwan. Tingin ko, alam niyang talo na siya kaya ginugulo na lang niya. Ama, ang gugulo lang talaga yan. Yechen, ano ba ang ginagawa mo? Ang lalim ng hiwa mo. Masisira ang magandang material. Nga, sa mahabang panahon ko sa industriya, di pa ako nakakita. Nang direktang nagsisimula sa ganyang posisyon. ay naku, makinig ka sa akin. Hiwain mo. Isang basag na bato lang yan. Kahit saan yung hiwain, pareho lang yan. Bilisan mo na, huwag kang magpatumpik-tumpik. Nga, nagapanga pa. Akala mo ba eksperto ka? Nakakainis. Wala nang pag-asa yan. Tignan natin kung babagsak. Bagsak. Tiwalang lang, maniwala ka sa akin. Tumama. Diyos ko, verde talaga. Ang ganda ng kulay. Ang linaw. Di lang to Imperial Green, ito ang hari ng lahat ng berde. Pambihirang perpektong berde. Qin Xiao, Paano?
Paano ito nangyari? Ang ganda ng ningning, ang ganda ng kulay. Ito ang tunay na glass species. Hari ng lahat ng berde. Walang kapantay. Walang katumbas na kayamanan. Ang batong ito. 3,000. Parang pulubi ang turing mo sa kanya. Ako, 4,000. 5,000. Pirmahan na natin ngayon. 6,000? Impossible. Kinshao, ano ang gagawin natin? Tuloy lang ang paghiwa. Hiwain ang lahat ng panig. Wag mo nang putulin, nakita na ang lunsyan. Klaseng pinakamataas, hindi basta lunsyan. Dahan-dahang kiskisin muna. Diretsong hiwa, isang putol lang, milyon-milyong piso ang mawawala. Baka 1 bilyon. Gustong putol, direkta sa puso ng bato. Paano kung sabihin na nating, Boss, magsalita ka naman. Ginoong Yi, ito ang sitwasyon. Isang hiwa lang, paraiso o impyerno. Kung talagang mawala ang halaga, sino ang mananagot? Sino ang makapanagot ito? Yichen, tama sila. Mas mabuting pag-isipan nating mabuti. Huwag kang mag-alala. Hiwain. Ako ang bahala sa lahat ng kahihinatnan. Swerte sa bato. Punong-puno ng lunsyan. Walang bitak, walang kulubot. Hindi pa naginip. Diyos ko, hindi ako nabuhay ng walang saysay. Tingnan mo, sabi ko sa'yo eh. Mula ngayon, kahit sabihin mong 1 plus 1 ay 3, maniniwala ako sa'yo. Ano ba ang ibig nilang sabihin? Ganoon ba talaga kalaki ang halaga nito? Bakit naman? Isang hampas lupang yun lang. Bakit siya? Sa akin mo na ibenta yan. Diretso sa bangko ang pera. Pereng Yi, magpresyo ka. Ipirmahan natin agad ang kontrata. Ginoong Yi, dito sa aking lugar mo yan nahukay. Di ba? Dapat may kaapatan akong mauna sa pagbili. 1 bilyon. Tito Chen, ang swerte naman, nandito rin kayo. Kumusta po ang inyong ama? Ayos naman po si tatay. Madalas kayong nababanggit. Sino po kayo? Haligi ng industriya ng Jade, miyembro ng pambansang komite. Sa kalidad at pagsusuri ng hiyas at batong mahalaga. Si Ginoong Chen Giant Xin. Si Ginoong Chen pala ang matandang veterano. Ang hirap talagang hanapin ng batong ito. Kahit ng mga bihasang veterano, na dekada nang nasa larangan, baka hindi pa rin nila ito makita. Sa isang tingin, napili mo na. Paano mo nagawa yun? May X-ray vision ako eh. Huwag kang biro. Seryoso ako. Sa panahon na yun, kapag sasabihan to, wala nang iwala. Sage, binata. Kung ayaw mong sabihin, hindi kita pipilitin. Tito Chen, hindi niya ibig sabihin yun. Wala iyon, binata. Ito, ang Fey Spirit Premium Jade, 1 bilyon. Payag ka bang ipagbili ito? Payag. Siyempre, payag. Ang galing. Totoo nga, sa loob lang ng 3 araw. Nakahanap ka na ng kayaman ng bilyon-bilyon. Huwag Jade ito, hindi antigo. Hindi yan kasali. Ay, sayang talaga. Pero okay lang, pwede natin gamitin ang perang ito. Bilang puhunan, diretso na tayo sa auction house para bumili. 1 bilyon. At 2 pang piraso. Gusto mo bang lumuhod ngayon o pagkatapos ng hiwa? Yechen, huwag kang magyabang. Swerte lang yan. Mukhang gusto mo pang lumaban, ha? 2 piraso na lang tayo pareho. Hiwain na natin lahat. Hindi akong gawa ako. Binatakin, ano po ang gagawin natin? Sage, talo ako ngayon. Ano gusto mo? Magkano? Pera. Ayaw ko ng pera. Gusto ko lumuhod ka. Ngayon. Ay, binatakin, ano yan? Di kaya ng laro? Ang binatakin, di matanggap ang talo. Kinshao, kung lalaki ka, uparin mo ang sinabi mo. Ipakita mo ang tibay ng loob mo. Luhod. Yechen, hindi pa ito ang huli. Umalis ka. Anong siksikan diyan? Akala mo kung sino ang mga kin? Kuhaan ng litrato. Tumakas si Kinshao. Kinshao, bakit ka tumatakbo? Kung di kaya ng talo, huwag kang sumali. Duwag. Yechen. Ay, umalis ka dyan. Nakakadiri. Xiaoye, ang pera mo, ipapadala ko agad sa iyo. Maraming salamat, Tito Chen. Ako ang dapat magpasalamat sa iyo. Ganyang klaseng bato, talagang panalo ako. Kanina, narinig ko kay Xiaowen. Naghahanap ka ng kagamitang nakakahalaga ng 100,000? Gusto mo bang sumali sa pagtatalo ng 100,000? Alam mo rin pala tong kompetisyon. Pero, kahit sa auction, mahirap talagang makahanap ng kagamitang ganyan kamahal. Halos imposible sa mga karaniwang paan.
Tito Chen, kung ganyan ang sinabi nyo, sigurado may alam kayong. Hindi karaniwang paraan, di ba? Matalino ka talaga mula pagkabata. Bukas ng hapon, sa tahanan ng tinta. May isang napakataas na antas, pero hindi ipinapahayag sa publiko. Pribadong pagtitipon ng mga hiyas. Tito Chen, parang ulan ka sa tagtuyot. Tito Chen, talagang maraming salamat po. Huwag muna masyadong magala. Sa ganyang okasyon, halo-halo ang mga tao. Maaming peke at paluloko, kailangang maging napakaingat. Ero, ayon sa sismis, may isang kagamitang galing sa ibang bansa. Porselanang enamel mula sa dinastiyang Qing. Pero hindi pa napatunayan kung totoo ang balita. Simple lang. Pupunta ako roon para patunayan mismo. Yi Chen. Gusto ko siyang mamatay. Humanap ka ng tao, ipasagasa mo yung gago sa kotse. Boss Kin, makukulong tayo niyan. Ano naman? Bigyan mo ng pera. Sapat na ba ang 1 milyon? Isang buhay lang yan. Hindi ba ako kayang bumili? Boss Kin, huwag kang magpadalos-dalos, hindi natin kailangang patayin ang tao. May kakilala ka naman sa tour ng mga kawayan, di ba? Tama ka. Ako nga, sa mga susunod na araw, huwag mo nang bantayan ang tour ng mga kawayan. Bantayan mo si Ye Chen. Tama. Yung delivery boy, bukas ng hapon, sa tahanan ng tinta. Tuloy po kayo sa loob. Ang sosyal naman dito. Ang daming tao. Tingnan mo yung nasa unang hanay. Si Ginoong Li yun, eksperto sa porselana. Ikaw talaga, may bilyon-bilyon ka na. Naka 20 pesos na jeans ka pa rin. Pagkatapos nito, dadaling kita para bumili ng mga bagong damit. Ah, date ba to? Sinong nagsabing date? Ako lang ay. Ay sige, pasok na muna tayo. Sige, aking prinsesa. Magsisimula na ang pagtatanghal ng mga hiyas sa tahanan ng tinta. Unang aksyon, Ming Dynasty Blue and White Porcelain Plate. Panimulang tawad, 8 milyon. Mukhang totoo naman. 8.2 milyon. Ang ginoong ito ay nagtatawad ng 8.2 milyon. 8.5 milyon. Ang tinang ng glaze ay artificial. Ang kulang-kulay sa ilalim. Gawa lang yan sa kanikan. Ang layo-layo, nakikita mo pa? Tumango na si Ginoong Li. 2-0 ang grado ng mata ko. 10.1 milyon, una, ikalawa, ibinenta. Binabati kita, Ginoo. Oo nga. Pangunahing atraksyon, porselanang enamel mula sa dinastiyang Qing. Mangga at langay-langayan na mangkok, perpektong kondisyon. Panimulang tawad, 50 milyon. Narito na. Yun siguro ang sinasabi ni Tio Chen. Kaya pala, 60 milyon. 65 milyon po ang mabuting Ginoo. Ye Chen, bakit nakatulala ka pa rin? Kung hindi ka magtataas ng presyo, papapunta yan sa iba. hintay lang tayo ng konti. 80 milyon. Ang mabuting Ginoo ay nagtataas sa 80 milyon. Talagang naninira itong gago. Kaya niyang makita ang depekto. AMEA. Isang basurang galing sa kalsada. Puro muwa lang ang alam. Master, hindi niyo pwedeng hayaan ang ganyang klaseng tao na magrepresenta sa tour ng mga kawayan sa kompetisyon. Zhao, bakit nandito siya? Kasabot ba niya si Qinchuan? Sawan, sa pagkawitan sa ako. Sinabi mo ba sa iba? Bakit mo bigla tinatanong yun? Pero siguro alam ng nanay ko. Napupunta ako rito. Nga pala, nung aalis na ako, nakasalubong ko si Master Norns. Malamang alam din niya. Ayan na nga. Anong ayan na nga? Tingnan mo yung nasa tabi ni Qinchuan, yung nakamask. Mukha bang si Master Nards? Impossible. Ay, talaga nga siya. Simula pa lang sa pagbibidahan, sila lagi ang nagtataas. Paano nalaman ni Qinchuan? Napupunta tayo dito sa auction. Sino nagsabi sa kanya? Ikaw? Ako? Si Chen? O si Chairman Wen? Pero, 13 anyos pa lang si Master Norns. Sumunod na siya sa nanay ko. itinuring na siyang tunay na anak ng nanay ko. Tanungin mo siya mismo. Yung porselanang enamel na yon. Kung hanggang mo direkto. 1 milyon? 2 milyon? Hindi yan katumbas. Ipagpabida na natin kay Qinchuan. Okay lang. May gabi, puntan ko yung salon ng nanay ko. At kukunin ko yung saladong glaze. Ay, amin. Hoy, huwag. Matanda na si Chairman Wen. Bigyan mo naman siya ng kapayapaan. 80 milyon. May mas mataas pa ba sa 80 milyon? Bakit hindi siya nagbibida? Kulang ba pera niya? Yung matandang si Chen Jianxin. Hindi pa kakabilang niya ng bato niya ng 1 milyon? Hindi pa nakakita ng ganyang kalaking pera ang delivery boy.
Baka nagdadamot. Sigurado ka bang si Wenwan? Dito sa auction bibili ng Antigo para sa kompetisyon. Huwag mo akong lokohin, may 2 milyon ka pang utang. Totoo yon, Kin. Sigurado ako. Narinig ko mismo yon, dahil dito, nag-away pang master ko sa kanya. Hindi pwede, di ko papayagan yan. Yan ang ipinaghahanda kong dote para sa'yo. Para sa isang walang kwentang lalaki, ibibigay mo yon? Hindi ibibigay, bebentahan ko siya. Kahapon lang, kumita siya ng bilyon-bilyon sa isang iglap. Pero yun ang pinakamagandang porselana mula sa Lukin, bihira na. Ibibenta mo ng 1 bilyon? Bakit di mo na lang ako ipabili sa kanya? Sige na, ma, alam ko na, mali ako. Master ang tawag mo sa akin. Kung ayaw mong hawakan ko ang ruwar na yun, edi huwag. Papayagan mo akong gumastos ng milyon sa tahanan ng tinta. Di ba? Master, ang ganda mo na, bakit parang bata ang kilos mo? Nakakagalit ka talaga, yang anak mong yan. Ano ba yung sakasal ko yun? Itong kasalanan namin na to. Sigurado ka bang di makikita ng ordinaryong tao? Siyempre naman, lahat ng pinili ko ay tunay, di halata ang depekto. Yung kolektor mula sa Hong Kong, ilang dekada nang nag-aaral ng mga antigo. Hindi na nakita. Alam mo yun, una. Bakit di siya tumaya? Sabihin mo ng totoo. Ikaw ba ang nagkalat ng balita? Hindi, hindi talaga. Kung di ako makabayad sa katapusan ng buwan, puputulan ako ng braso. Umaasa pa nga akong abot ng 1 bilyon itong porselanang enamel. Para mabayaran ko ang utang ko sa'yo. 8 milyon, pangalawa. Di kaya nakita ni Ji-Chen, yang matandang yon? Impossible. Di naman niya nahawakan. Sismis lang ang narinig niya. Paano niya malalaman? Nakikita ba talaga ni Ye-Chen ang depekto mula sa malayo? 8 milyon, pangatlo. Umaasa pa ako na maabot ng enamel na ito ang 1 bilyon. Bigyan mo ako ng 20% para matakpan ang butas. 80 milyon, pangalawa. Hindi kaya si Chen, yung matandang yun, ang nakakita? Imposible, di naman niya hinawakan. Sismis lang ang narinig. Paano niya malalaman? Di kaya si Ye Chen. Talagang nakakakita ng depekto mula sa malayo? 80 milyon, pangatlo. Ay, sos, wala na talaga. Nakita mo? Tama ako, sinadya niyang itaas ang presyo. Ngayon, nasa kanya na ang problema. Sa tingin ko, ito ang pagkakataon natin. Anong pagkakataon? Nag-o-offer ako ng 1 bilyon. Ang binibini ay nag-alok ng 1 bilyon. Si Awan, anong ginagawa mo? Naalala mo, sa likod ng tahanan ng tinta, may anino ng pamilya King. Kahit ang akala sa akin. Pero ngayon, pinapalitan niya ang dekalidad ng peke. Kung malalaman ang ganitong kalokohan. Ah, ganun pala. Si Awan, ang sama ng ngiti mo parang may lihim na plano. Pero gusto ko yan. 1 bilyon, unang tawag. Seryoso, sigurado ka bang may makikita kang depekto? Siyempre, 1 bilyon, pangalawang tawag. Ang galing, Qin Xiao. Hindi pa rin sila nagpakita ng takot. Buti na lang. Gusto ninyong makipaglaro sa akin? Parehong dalawa, mga bata pa kayo. 1 bilyon, pangatlo at huling tawag. Sold! Binabati kita, binibini. Sa pagkamit nitong mahalagang porselanang enamel, mula sa dinastiyang Qianlong. inang ko. Ano nang nangyari? Napakaganda ba ng larawang ito? Mga maginong bisita, ang susunod na item ay medyo kakaiba. Maliit na larawan ng tanawin, walang pirma, walang selyo. Bangkang nag-isa sa malamig na ilog. Mangingisdang nakatalikod. Panimulang presyo, 1.2 milyon. Luma talaga ito. Kahit hindi kilala ang gumawa. Base lamang sa kanyang diwa at galing sa pagpipinta. Malinaw na, obra maestra ito ng isang dalubhasa. Alam ko ito isang buwa at dahon na item. Base lamang sa diwa at galing sa pagpipinta, malamang hindi ito mabibenta. Sigurado ka bang tunay na obra maestra ito? Yechen, Pira-pirasong draft na larawan sa ilog at mapa ng Bianjing. Nang itago ni Zhang Ziduan ang totoong obra. Sa loob ng taking painting para takasan ang mga sundalong Jin. Hoy, ano ba nang ginagawa mo? May gamit na tayo para sa paligsahan. Pero, kailangan nating magpakatatag. Huwag nating ipahalata kay Qin Juan. Sige, naniniwala ako sa'yo. Pwede bang huwag mong pisilin? Ang sakit. Pasensya na, sobrang excited na ako. Nga pala, pwede bang mahal ng pera? 1 bilyon ni Logen. Nagastos ko na sa porselan ng enamel. 1 bilyon na lang natitira sa akin. Kulang pa. Ano nang sinasabi mo? Hindi pwedeng ikaw ang magbabayad ng 1 bilyon. Pero ganyang kalaking pera ikaw. ha? Akala mo ba mahirap ako? Na hindi ko kayang maglabas ng 1 bilyon? Sige na nga. Hindi ko talaga maunawaan ang mundo ng mayayaman. Wala bang mag-o-offer? Sa kasamaang palad, 1 milyon 200 at 10,000. paumanhin po, Ginu. Ang minimum na dagdag sa presyo ay 10,000. EFC. Sige, 1 milyon 300,000. Ang dukhang to, nakakatawa talaga. Hahaha, isang hamak na tambay, wala sa lugar sa ganitong okasyon. Teka, wala siyang pera, bakit niya bibilhin? Nag-o-offer ako ng 1.5 milyon. Ang gentleman na ito ay nag-alok ng 1,500,000. 1,500,000, una, di ba? Binibola lang ako ng hayop na, ito para magtaas ng presyo. Naisahan ako, 1,500,000, pangalawa, 1.6 milyon na ang presyo.
Gusto mo pa akong lokohin? Hindi na ako magpapauto sa'yo ngayon. 1.6 milyon, una. 1.6 milyon, pangalawa. 1,600,000, pangatlo. Sold. Binabati kita, Ginoo. Ay nako. Delivery boy, nandito ka na naman pa maghanap ng basura? Anong nakita mo? Sino ba to? Ah, apo ko pala. Anong sinabi mo? Talong-talo na kayo. Ikaw man o ang tor ng mga kawayan. Lahat magiging akin. Huwag ka munang alis, ginungkin. Mamaya, May isang magandang palabas akong ipapakita sa'yo. Anong ibig mong sabihin? binibining Wen, Ginungyi, hinahanap kayo ni Director Gu. Ah, Kinshao, nandito ka rin pala. Bakit sila hinahanap ni Director Gu? Ikaw dapat ang magtanong sa sarili mo. Ako? Kinchuan, nahuli ka sa paggamit ng peking produkto. Para magpalit. Sumama ka sa amin. Ano? Paano niya nalaman to? Director Gu, may nag-angking pinalitan ang tahanan ng tinta ng produkto. Totoo ba ito? Inanyayahan na namin ang mga eksperto para magsuri kung may problema. Narito ako para tingnan ang resulta. Ako mismo ang magsasabi sa iyo. Sage, Director Gu. Director Gu. Siya ba ang tunay na may-ari ng tahanan ng tinta? Mayaman din pala. Ikaw ba ang nakadiskubre ng mga sira? Bakit? Ano? Ang bata mo pa. Ginoong Gu, usapang negosyo na tayo. Ginungkin, ikaw ang nagpasubasta ng bagay na to. Magbigay ka ng paliwanag. Anong sasabihin ko? Hindi nakita ng eksperto ninyo nung isa subasta. Hindi ako ang may kasalanan. Ginungkin, hindi mo naiintindihan. Hindi ako nang hahabol ng responsibilidad. Ang kailangan ko lang, may manago. Bakit ako ang dapat managot? Kung hindi ikaw, sino pa? Desisyon ito ng Board of Directors. Babawiin ang 13% shares ng Kin at tatanggalin kabilang director. Guwan Shuang, huwag mong gamitin ang Board of Directors para takutin ako. Kung wala ang pundo ng Kin, bangkarote na ang tahanan ng tinta. Kaya't malayang-malaya ka nang naging parasito. Sinira mo ang reputasyon ng tahanan ng Kinta. Hindi ako nakikipag-usap sa'yo. Iniisa-isa ko lang sa'yo. Ayaw kong pumayag. Sinampal mo ako? Kahit ang tatay ko, hindi ako sinasampal. Inakaayaw ko sa mga tulad mong spoiled na rich kid. Kung hindi lang kami nangangailangan ng pera noon, sino bang lalapit sa'yo? Aray! Ginungkin, may mga reporter sa labas. Manatili ka naman sa pagkatao mo. Sige, nagtutulungan kayong lahat para lokohin ako. Hintayin nyo lang. Babalik ako. Ginoong Kin, akala mo ba ikaw si Hitay lang? Umalis ka na. Nahihiya na ako para sa'yo. Dapat magpasalamat kay G. Inulungan mo kaming alisin ang sakit ng ulo na to sa tahanan ng tinta. Matagal ko nang gustong gawin ito. Pero wala lang akong magandang pagkakataon. Walang anuman. Na pala. Si Kinchuan, nung natalo sa gambling sa Jade, hindi mo kaya ang pagkatalo. Tumakbo na lang. Maraming nakakita at video, kumalat na sa internet. Bumili ka ng trending topics para sumikat ang pangalan niya. Mukhang hindi lang sa pagkilatis ng Antigo, bihasa si Ginungli. Magaling ka rin pala sa pagpapatakbo ng negosyo. Kuya Ye, interesado ka bang maging konsultan sa tahanan ng Kinta? Ang sahod ay 18 milyon kada taon, plus mga komisyon at bonus. Ano sa tingin mo, Kuya Ye? Yemes Gu, hindi pa naayos ang bayad sa porselana ng Emperor Qianlong. Hindi ba dapat bigyan mo ako ang biktima ng paliwanag? Edwin, kayo ba ni Kuya Ye ay magkasintahan? Sino nagsabi? Huwag kang magkalat ng chismis, ha? Tama ka dyan. Huwag na tayong mag-usap ng walang kwenta. Ang pinag-usapan natin ngayon ay ang bayad pinsala. Ang lahat ng ginastos mo ngayon sa tahanan ng Kinta, ibabalik namin ng buo. At yung porselanang enamel, ibibigay na namin sa'yo bilang paumanhin. Ano sa tingin mo? Sige, pwede na. Tara na. Sandali lang po. Huwag kang mag-alala tungkol sa usapin ng depekto. Sasabihin namin na pagkakamali lang. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Kuya Ye, yung larawan na walang lagda. Ano ba talaga ang espesyal doon? Baka may nakita siya at gusto niyang bawiin yung larawan.
Parang hindi tayo makakaiwas. Teka, parang naranasan ko na tong eksenang to dati ah. Parang hindi tama ang ginagawa nyo. Endless Gu, parang labag sa patakaran ang ginagawa ninyo. Napaka-dramatic naman ni Atwen dahil may nangyari. Ang lahat ng item sa auction ay dapat i-recall. Kasama na riyan ang maliit na landscape painting ni Kuya Yi. Iyan ang patakaran ng tahanan ng tinta. Ano? Ang babae na to, pera lang ang iniisip. Kung gusto mong talunin siya, kailangan mong pag-usapan ng pera. Elda Gu, pwedeng ibalik sa'yo ang gamit. Pero parang lugi ka naman ng ganyan. Ha? Saan ako lugi? Lugi ka dahil hindi ako nasisiyahan. Nakakatawa ka talaga, Ginoong Yi. Nasaan ang depekto ng porselanang enamel na nakita ng mga eksperto ninyo? Aminin namin, nagkamali kami sa porselanang enamel na iyon, Ginoong Gu. Pero hindi naman puro kami ang may kasalanan. Nga, yung maliliit na bitak sa ilalim ng glase, mas manipis pa sa buhok. Nakatago sa disenyo ng lotus sa porselanang enamel. Sino bang makakakita noon? At itong pangingisda sa malamig na ilog na ito, Yan ba ang pangalan ng larawan? Hindi ko pa yan narinig kailanman. syempre hindi mo narinig. Noong sinalakay ng mga djinn, si Zanziguan, itatago niya ang tunay na larawan sa pamamagitan ng peke. Bakit niya ipagsisigawan yon? Kalokohan. Sino ba si Zhang Ziduan? Ang lumikha ng anglawan sa ilog sa araw ng King Ming. Paano may tatago ang tunay niyang gawa sa ilalim ng ganitong? Walang kwentang maliit na larawan? Mga kasinungalingan. May ebidensya ka ba? Ha? Walang pirma, walang selyo. Isang kwento lang ang basehan. Tapos sasabihin tunay na gawa ni Zhang Ziduan? Nakakatawa talaga. Swerte lang yan. Nakita niya lang yung depekto, pero hindi na maulit. Ang ganoong kleseng swerte. Sa isang salita lang, talagang mahina ang ebidensya. Pero kung totoo ang sinasabi niya, ang halaga ng larawang ito ay hindi matatantiya. Ano? Ayaw mo lang aminin na nagkamali ka? Naniniwala ako sa'yo. Lanan. Maaari ba kayong sumama sa akin para suriin ang pangingisda sa malamig na ilog? Paano mo titingnan? Pang estilo lang ng huling bahagi ng dinastiyang Qing. Malayong malayo sa gawa ni Zhang Ziduan noong dinastiyang Songhilaga. Tumigil ka. Sa sira mo yan. Diyos ko. Yichen, kung wala ka, Ang tunay na gawa ni Zhang Ziduan na ito ay mananatiling nakabaon sa limot. At saka, ito, parang mapaito. Ito, paano ito nangyari? Tama. Kahit na wala ng halaga sa militar ang mapang ito, ang halaga nito sa arkeolohiya ay hindi matataya. Ang ganyang talas na mata, ang ganyang pagiging mahinahon, talagang hindi masukat ang lalim. Sino? Sino ba talaga siya? Ginoong Yi, talagang nabighani ako sa iyo. Yun pa lang, may iba pa. Sabihin mo, Yung tahanan ng tinta nyo. ang iskandalong ito ng tahanan ng tinta. Malaking kalan sa inyo yan, di ba? At saka, bawi na ang pondo. Masakit siguro sa bulsa, ano? Tama. Ginoong Gu, parang pagputol ng sariling kamay ang desisyon mo. Talaga ka nga. Sabihin ka lang, interesado ka. Sa negosyo ng pagbebenta ng mga antigo. Interesado ka bang magpatulungan, Ginoong Gu? Halimbawa, Inay, sabi ko sa'yo, may problema si Master. sabi ko, tawagin mong guro. Bahala na. Ako ang mabait. Binigyan ko siya ng pagkakataong aminin ang lahat sa akin. Pero hindi ko inaasahan. Wen Lianchen. Lumabas ka riyan, gago. Kinchuan, ang kapal ng mukha mong magulo sa toro ng mga kawayan. Gulo? Dito ako pa magdala ng libing sa inyo. Dinala mo pa ang basurero mong to sa pagtatalo ng daang ilog? Wala na bang ibang tao sa toro ng mga kawayan? Senior Zhao, bakit ka pa nagmamaskara kung traitor ka na? Ni hindi man lang pinakita ni Kinchuan ang mukha mo. Anong kinakatakot mo? Makita nila kung paano lumuhod sa King ang tops tulad ng bamboo tower para makiusap. Gilo. May utang ako sa sugal. 20 taon kitang pinalaki, tapos dahil sa sugal, lumipat ka sa pamilya Qin. Pasensya na, guro. Wala na talaga akong magawa. Tigil na. Huwag kang magpanggap. Ang tapang mo nung nagsusugal. Salamat nga pala sa'yo, matandang gago. Itinuro mo lahat ng sikreto ng Tor ng mga kawayan sa kanya. Sakto, siya ang magrepresenta ng pamilya Qin sa pagkatalo ng Dangilo. At siya mismo ang mananalo para sa akin ng Tor ng mga kawayan. Ma, ano nang nangyari? Sabi ko na sa'yo, Wenwan, ikaw, at ang Tor ng mga kawayan. Lahat ay sa akin. Walang takasan. Ganoon ba? Kinchuan, sino bang nagbigay sa'yo ng lakas ng loob?
magsasalita ka ng kalokohan sa harap ko. Mukhang gusto mo na namang murahin. Qin Chuan, putang ina mo. Anong ipinagmamalaki mo, delivery boy? Akala mo ba swerte-swerte lang yan? Kunwari importante ka na? Sasabihin ko sa'yo, lahat ng kasali dito. Mga tunay na eksperto sa industriya. Hintayin mo na lang ang kahihiyan mo. Tanga, ano nang pinagsasabi mo sa lolo mo? Ay search mo. Si Kim Dashaw, umiyak at umakbo nung natalo sa J-Gambling. Biktima na yan ng memes. Ang galing ng pagtapo mo. Ano ba ginamit ko? Pagkira. Arj. Punyeta. Ayo ang nagbayad para mag-trending yan. Isang payaso at isang traidor na walang hiya. Dapat maghanap na lang kayo ng kanal at malunod kayo. Nandito pa kayo nagkakalat ng basura. Nakakadiri. Hindi ako nakakita ng taong kasing kapal ng mukha ninyo. Ay, nag-breakdown na agad? Ang hinahina mo naman talaga. Mukhang hindi na naman kaya ng Qin Chuan nyo. Dalhin nyo na sa ospital. Baka mamatay pa yan dito, ang dumi-dumi. Hintayin mo ako sa paligsahan ng pagtatalo ng daang ilog. Ipirang-pirahan kita roon. Qin Chuan, magbaon ka ng maraming salawal, baka maihi ka sa takot. Master, ako. Tumabi ka. Mula ngayon. Wala ka na sa tour ng mga kawayan. Presidente Wen, bakit hindi kayo pumunta sa ospital? Tawagin ang ambulansya. Tulog na ang pasyente. Kailangan niya ng katahimikan. Huwag na huwag siyang guguluhin o papagurin. CJ, Huwag kayong mag-alala, gagaling din si Presidente Wen. Hindi naman malala, sobra lang siya sa pag-aalala. marami na ring pinagdaanan ang nanay ko. Bigla lang talaga ang pagtataksil ni Kuya Zhao. Hayaan na lang muna nating magpahinga si Presidente Wen. Bukas na ang paligsahan. Dapat isa siya sa hurado. Pero ngayon, hindi na siya makakasali. Bakit kaya pumunta si Qin Chuan dito? Baka. Sinadya niyang guluhin si Presidente Wen. Pwede. Kaya talaga yung gawin ni Qin Chuan. Sa paligsahan taon-taon, tig-isa ang hurado mula sa 3 kilalang museo. Ang tuloy ng kawayan ay kay nanay. Ang tahanan ng tinta ay kay Ginoong Gu. Yung pangatlo, Ang ganda ng trip mo, Ginoong Lee. May oras ka pa para sa mga siyang porselana? Ginoong Lee, ganun ka ba makipag-usa sa akin? Wala kang karapatan. Pakisabi sa tatay mong kausapin ako. Ang hardin ng langit at lupa ang pinakamataas sa 3 museo. Ang may-ari, si Li Baizhou. Siya lang sinedensahan ng mga ko nang magretiro siya mula sa pambansang museo. Pero, mukhang may alam ka. may chismis ba kay Ginoong Lee? Medyo may problema nga siya sa personal na buhay. Tulungan niyo ako. Ayaw akong makulong. Tulungan niyo ako. Qin Chuan, anong ginawa mo sa anak ko? Wala akong ginawa. Ang tapang nga ng anak mo. Nagsmugle at nagbenta ng mga pambansang artifact. Impossible yan. Kung ayaw mong maniwala, tanungin mo ang Bureau of Customs. Pero tama ba to? Kung malaman ng mga tao, ang anak ng presidente ay nagbibenta ng ninakaw na artifact. Grabe ang gulo. Malaking gulo ito. Sabihin mo, ano ba talaga ang gusto mo? 3 bagay. Una, tulungan mo akong labanan ang tor ng kawayan. At ang pangalawa, kilala mo ito, di ba? Si Zhao Hu, ang punong estudyante ng tor ng mga kawayan, ay tao ko na ngayon. Ikaw ang magrekomenda sa kanya para sumali at kumatawan sa pamilya Qin. Hindi ba't ikaw yung laging kasunod ng pamilya Wen? Taon-taon siyang nag-alaga at nagturo sa'yo, tapos ngayon. Makikipag-alyansa ka sa iba para sirain siya? May sarili akong dahilan. Hindi mo maintindihan. Sage. Payag ako. Ang pangatlo, gusto kong maging hurado. Hindi basta-basta makakasali sa paligsahan. At magiging hurado pa? Presidente Lee? Nakatayo ka lang sa tuyong lupa. Akala mo malinis ka na? Nag-asawa ka ng babaeng 20 taong mas bata sa'yo. Nagkaanak ka pa ng lalaking 40 taong mas bata sa'yo. Di mo pa yata nakakalimutan, nasa akin pa ang anak mo. Sasabihin ko lang, gagawin ko ang lahat na makakaya ko. Pero hindi ko kayang maggarantiya. Kung ganoon, hindi ko rin kayang maggarantiya sa kaligtasan ng anak mo. Presidente Lee, sa'yo na ang natitira. Huwag mo akong bigin, ha? Huling-huli ka na. Magsisimula na ang paligsahan. Ngayon pa kayo magpupulong, tinatawag ang buong panel ng mga hurado. Ano ba talaga ang nangyayari? Narinig mo na ba ang balita? Na-hospital si Vice President Wen. Sakto. Xiao Gu,
Ikaw na ang kumatawan sa asosasyon para dalawin siya. Pwede. At isa pa, wala si Yi Wen bilang hurado. Ako mismo ang magtatalaga ng papali sa kanya. Ang kompetisyon sa pagkatalo ng daang ilog bukas. Pinalitan ni Kim Chuan si Ji Wen bilang hurado. Naging hurado siya sa paligsahan. Alam niyo na kung ano ang ibig sabihin nito, di ba? Impossible. Si Kim Chuan lang. Yung mayaman na walang alam. Wala siyang alam. Ano ba talaga ang nangyari? Baka naman. Binayaran niya ang buong samahan ng mga antigo. Hindi. Pero, may hawak siyang sikreto ni Jilly, ang Pangulo. Jilly, nagbibiro ka ba? Anong karapatan niya? Para maging hurado sa pagtatalo ng daang ilog. Ji Ling. Nag-donate si Ji Qin sa samahan kamakailan. Hukbo na tigre na ginto. Patunay ng tapat na pagsuporta sa sining. Hukbo na tigre na ginto. Ang kanan ay nasa hari, ang kaliwa ay nasa uwan. Totoo nga ito. Jilly, wala pang ganitong president sa samahan. Wala ring president sa pag-donate ng hukbo na tigre mula sa panahon ng digmaan. Ang tigreng ito ay sapat para gawin si Ji Qin na hurado. Sige, magbotohan na tayo. Yung tigre, siguradong pinahanap lang yan ni Jilly. Hindi ko alam kung anong sikreto. Ang hawak sa kanya ni Kim Chuan. Naku, delikado. Ang tagal na ni Gilly sa samahan. Ang taas ng respeto sa kanya. Tapos naging hurado pa si Kim Chuan. Bakit ka nakangiti pa? Ayos lang. Kahit anong plano niya, sayang. Nakasalubong niya ako. Bukas, dumalo lang tayo ng normal. Nakatingin ang mga hurado, kumilos ka ng maayos. Huwag kang mag-alala, alam ko ang ginagawa ko. Senior master ng tour ng mga kawayan at ang binatang may-ari. Mukhang may tensyon sa paligid di ba? Hindi mo inaasahan, di ba? Ako rin, hindi. Una, gusto ko lang, galitin yung matandang yun. Pero hindi ko inakalang ganito kahina ang loob niya. Diretso sa ospital. Ahahaha. Walang hiya. Ay, bakit ikaw pa ang nauna mag-init ng ulo? Akala mo, dahil binilhan ka ng mamahaling gamit, makakapasok ka sa mataas na lipunan. Hamak ka pa rin, kahit magsuot ka ng Amerikana. Sa halip na magpapansin ka rito, tumatalon-talon. Mas mabuti pang magpa-check up ka sa ospital tungkol sa bato mo. Kita ng mga hina ka. Pag sinungaling ka, huwag kang magsalita ng walang basehan. Kamakailan, di ba, madalas kang umihi sa gabi. At palagi kang nahihirapan, madaling mapawisan. Nanginginig pa ang mga kamay mo. Ano ba ang ibig niyo sabihin? Sinungaling ang lahat ng yan. Inilagay niya ako sa alanganin. Kaya pala noong exchange ng mga antigo, gustong-gusto mong. Maging ako, takot ka palang mawala ng tagapagmana sa hinaharap. Talagang napakasipag mo, ha? Ano ang ginagawa ninyo rito? Magsisimula na ang kompetisyon. Maghanda na kayo. Final round na ng paligsahang pagtalakay ng daang ilog. Mga pangunahing eksperto ang kalahok. Layunin, subukin ang tunay na kakayahan sa pagkilatis ng antigo. Sundin ang prinsipyo, alisin ang huwad, panatilihin ang tunay, upang bigyang dangal ang mga sinaunang kayamanan. Unang kompetisyon, ang labirinto ng katotohanan at kasinungalingan. Simulan na. Sa 10 bagay na ito, 5 lamang ang tunay na antigo. Dapat kilalanin ng mga kalahok mula sa malayo. Ipinagbabawal ang paghawak. Kailangang isumite ng mga kalahok ang kanilang sagot sa loob ng 15 minuto. Kasama ang mga pangunahing batayan ng kanilang paghusga. Nakikita mo na ba? Totoo, Pig. Sinusubukan mo akong gambalain sa paligsahan. Kung hindi ka alis, tatawag ako ng tauhan. Peke yan, huwag mong pipiliin. 20 taon akong nag-aral, ikaw pa ba ang magtuturo sa akin? Nagmamarunong ka sa hap ko. Maniwala ka o huwag, bahala ka. Mabait ka ba talaga? Diyan ka lang para guluhin ang paghuhusga ko. Hindi ako magpapaloko sa iyo. Nakumpleto na ang pagbilang ng puntos ng bawat kalahok. Sa mga kalahok na may puntos na mas mababa sa 7. Sa kasamaang palad, kayo ay naeliminate na. Palakpakan natin ang nag-isang perpektong score. Si Zhao Hu, ang kumakatawan sa King Group. Si Zhao Hu ang tunay na kampiyon. Ye Chen, walang kwenta ka. Maghanda ka na.
Sandali, mga hurado. May tanong ako. Oh. Kalahok, nagududa ka ba sa desisyon ng mga hurado? May problema ka ba? Huwag mo nang pansinin, yang talunan na yan, ayaw lang tanggapin ang pagkatalo. Ang samahan ng mga antigo ay hindi mo pag-aari, entay, at nanonood ang mga manunood sa livestream. Hindi nila pwedeng isipin na tatakot tayo sa pagtatanong. Di ba? Ano ba ang tanong mo? Una, ano ang masasabi niyo sa usap ko sila ng enamel na yon? Totoo, fake. Siyempre, totoo. Makinis ang glase, masinop ang pagkakaukit. Ang disenyo ng langay-langayan ay tugma sa imperial na workshop. Sa paghahanap ng mga antigo, akala mo kung sinong eksperto na. Anong alam ng delivery rider sa porcelan ng enamel? Kanselahin ang kanyang pagkakalahok. Mga tulad niya, pinapababa lang ang kalidad ng paligsahan. Pagkatalo lang ng opinyon sa sining, bakit kailangan personalin? Ang pag-aantigo ay isang marangal na gawain sa ingay ninyo. Akala ng mga tao palengke ito. Guwan Shuang, tama na. Yechen, magpatuloy ka. Ang bote ay modernong gawa, pinalumalang ang glaze. Makikita ang marka ng pagkakadugtong sa ilalim. Nakita sa ilalim ng bote ang mga bakas ng pagdugtong. Kahit magsinungaling ka, dapat may basehan naman. Guards, palayasin ang impostor at gulo rito. Sino ang may lakas ng loob? Kung si Yechen ang nandaya. May parusa ang mga alituntunin. Yechen, may papatunayan mo ba ang iyong sinasabi dito mismo? Madali lang patunayan. Nababaliw na. Sinasadya niyang sirain ang milyon-milyong koleksyon. Dakin siya. Narito ang ebidensya. Tingnan niyo ng mabuti. Totoong bakas ng pagbuhos ng porselana. Malinaw na makikita ang mga bakas ng modernong paggawa sa katawan. Impossible. Paano mo nalaman? Hindi tama. Kahit ang mga eksperto ay hindi nakakita ng problema. Sa estudyas pa magsasabi, na, akala mo ba ang mga eksperto na samahan ay mga tanga? Hindi na ito ordinaryong paluloko. Kailangan ng malupit na aksyon. Huwag naman masyadong magpa-apekto. Ginoong Kim. Matibay ang pundasyon ni Yechen. Galing mata niya, bakit naging paluloko yun? At saka, ang bot na ito ay talagang nakatagong tanong. Tama ba, Pangulo? Wala na rin. Binabati kita, Yechen, sa iyong matalas na paningin. Nakakuha ka ng karagdagang puntos. Magpahinga muna ang mga kalahok sa loob ng kalahating oras. Magsisimula na ang ikalawang proyekto. Huwag na, hindi ko kailangan. Hindi naman ito palakasan. Hindi naman ako pinagpawisan. Walang duda, ako to. Pero batay sa pagkakakilala ko sa loko-lokong yun. Susunod, sigurado ka muna. Tama. Ngayon, nakatayo rin sa tabi niya si Pangulo Lee. Si Zhao Yu ang kasi na yon kahit na walang hiya. Pero totoo namang itinuro sa kanya ng nanay ko ang lahat ng kanyang kakayahan. Medyo mahirap talunin. Ibig sabihin, kung normal na labanan, magiging tabla lang. Kaya hindi dapat normal ang labanan sa kanya. Hindi mo ano, Seth. Hindi. Hindi lang naman ako marunong magmura. Simula na ngayon ang ikalawang round. Ito ay 3 bagay na walang marka. Walang talaan sa kasaysayan at kontrobersyal na mga artifact. Kailangang tukuyin ng mga kalahok sa loob ng 20 minuto ang panahon. At pagiging tunay ng mga artifact at ipaliwanag ang kanilang batayan. Bawal hawakan ng mga artifact. Maaari lamang tingnan mula sa malayo. O gamitin ang high-resolution magnifying glass na ibinigay ng commit. Bawal hawakan ng mga kalahok ang mga artifact. Maaari lamang itong tingnan mula sa malayo. O gumamit ng high-resolution magnifying glass na ibinigay ng committee. Tumutol ako. Anong problema? Sinisiraan niya ang laro ko. Inilagay ang mga antigong ito para makita ng lahat. Pwede ka lang, hindi pwede ako. Ano man ang tingnan ko, siya naman ang sumusunod. Ilan lang naman ang mga bagay dito sa paligsahan. Siyempre, pag nakita mo na, titingnan din ng iba. Payag na magmasid. Kung di makapagtutok si Ji Zhao, pwedeng humingi ng hiwalay na silid. Kuya Zhao. Takot ka ba o nahiya? Gusto mo bang lagyan kita ng kurtina? Yung kulay rosas na may puntas. Presidente Lee, sa tingin ko, malinaw na hindi niya kayang mag-isa. Nanggugulo siya para maimpluwensya ang iba. Manlalaro ye. Kung makikialam ka pa sa ibang manlalaro, kakanselahin ko na ang iyong karapatan sa paligsahan. Tama na. Sa tingin ko, tapos na ang paligsahan dito. Yi Chen, akala mo ba palengke ito? Paano tatakbo ang paligsahan? Kung ikaw ang magsasalita, Ang batong ito ay bago, inasilo para mamukhang luma. Ang bote na ito, mukhang song, size wear, pero gawa sa king. Tungkol naman sa modernong artificial na ito, mukhang papel na baka. Pero gawa ito sa pinakuluang papel at tubig ng toyo. Mga hurado, napakadali naman. Ano man sa ganito lang na sandali, nakuha na niya lahat. Paano na tayo maglalaban? Sinisira niya ang tuntunin ng paligsahan. Dapat siyang diskwalipikahin. Sa mga patakaran ng paligsahan, walang ipinagbabawal sa isang manlalaro. Unang ibahagi ang paghusga niya. Anong tuntunin sinira ni Jikin? Ano ang eksaktong sinabi niyo? Siyempre, kung may mali man sa sinabi ko, pwedeng itama ng sinuman. Naniniwala ako na si Presidente Lee ay magiging patas sa paghatol, hindi ba?
Batay sa desisyon ng panel ng mga eksperto, lahat ng kalahok sa round na ito ay tagumpay na nakapasa sa ikatlong round. Mangyaring maghanda ang lahat. Simula na ang huling round ng pagtatalo ng daang ilog. Narito ang mga patakaran, ang tatlong kalahok ay magpapakilala ng kanilang daladalang antigo, kasama ang panahon, gawaan, at tinatayang halaga, at magbibigay ng kanilang dahilan. Mga hurado, ito ang aking minanaming Dynasty Rhinoceros Horn Cup na may dragon engraving. Makinis at malamig ang patina. Ang mga ngipin at buhok ay yusi maudyaw. Nakakatawa, galing na mula sa bangketa, nagsasayang ng oras. Bangketa, ang Rhinoceros Horn Cup na ito ay may alok na 20 milyon dati, hindi ko ibinenta. AMEA, sobrang lugi ka naman. Ang basag na basong ito ay halos 15 milyon lang ang halaga. Sakto pa rin ang kalkula mo. Ang dala ko, piyesa mula sa Northern Song Imperial Kiln. Ang gastos pa lang sa paggawa ay mahigit 1 milyon, mas mahal pa. Sa mga tunay na antigo, Ang hugis ay hango sa Shangzhou Bronze Gu vessel. Malinaw ang purple mouth and iron foot ng glass, ang glass crackles. Pattern ay tumutugma sa golden threads and iron wires, paang natural. dapat kong aminin, ginawa talaga itong mukhang totoo. Halos kapareho ng tunay. Glaze parang langit pagkatapos ng ulan, alinsunod sa panlasa ni Emperor Huizong. Mabigat pa ang bakal. Northern Song Imperial Kiln. Sa buong mundo, wala pang 10 ang natitira. Kung ito ay tunay, ang halaga ay hindi bababa sa 300 milyon. May kakaiba sa ugali ni Qin Chuan. Kung tunay ngang nakakuha siya ng ganitong kayamanan, paano niya hindi ipagmamalaki sa lahat? Kailangan bang gamitin ang acid immersion para malaman? Mahirap ito ah. Hoy, delivery boy! Bakit ka natatahimik? Halika, ipakita mo sa lahat. Ang basura mong drawing. Huwag na. Talagang hindi kailangan. Nandito na lahat. Ang mga dokumento kailangan. Huwag kang mag-alala, nasa loob na lahat. Kung tama ang hinala ko, si Wasabi ay di natututok sa usapin ng pirma para atakihin ako. Walang pirma, walang kaluluwa. Isang drawing na hindi mo alam kung saan hinugot. Mula sa bangketa, at magsasabi ka na ito ay tunay na gawa ni Zhang Ziduan. Paano mo katutunayan? May balitan na ba tungkol sa sikreto ni Chairman Lee? Nalaman namin na ang alalay ni Chairman Lee ay sumakay ng eroplano. Papuntang Ifi kagabi at ang bunso niyang anak na lalaki ay nag-aaral ngayon doon sa Ginil. Walang pirma, walang selyo. Paano matutukoy? Baka gawa-gawa lang? Ito ang carbon 14 na report. Ang edad ng papel. Ay wala siya nakuha na siya ng mga taon na nakalipas. At si Zhao Hu, sa kanyang mata, tiyak na makikita niya ang lihim ng painting na ito. Kaya sigurado rin siyang alam kung paano matagos sa sarili para manalo. Lumang papel, hindi pa tunay na lumang painting. Maraming basurang papel mula sa Song Dynasty. Kaya nga lumang kaya iba. Sa kabuuan ng estilo ng painting, kitang-kita ang pagkakahawig. Ginamit ang scattered perspective technique tulad ng sa ang larawan sa ilog sa araw ng kining. Ano ba ang patunay ng teknikang iyan? Ay pa si Zhang Ziduan mismo. Sino ba pintor ang hindi nag-iwan ng laga o selyo sa kanyang obra? Ang peking painting mong ito, walang pangalan na may akda. Halatang huwad. Grabe, laban natin ang hirap. May plano ka na ba? Panalo na to. Tiyak na matatalo siya ngayon. Ano ba alam ng isang delivery rider sa perspective? Dapat tanggalin siya sa kompetisyon. Ha? Parang narinig ko na, tong linyang to. Kanina lang. Ikaw mismo ang nagsabi, isang oras ang nakalipas. Pagpagod ang utak, hindi makapag-concentrate. Senyales yan ng sobrang pagpapasarap sa sarili. Huwag sana masyadong maging mapusok, Ginoong Hurado. Huwag kang magsalita ng ganyan. Mga kaibigan, balik tayo sa kompetisyon, okay? Kung wala ka ng ibang ebidensya, ginoong kalahok, na magpapatunay sa halaga ng iyong koleksyon. Ihahayag ko na ang huling resulta. Ito ang dokumento. Ng kabisera ng Bayanjing noong huling bahagi ng dinastyang Song. Ano naman ang mapapatunayan yan? Maghahanap ka ba ng kayamanan? Ha. Ito ang aming na-reconstruct na mapa ng Bianjing noong panahong iyon. At tanging isang taong lubos na nakakaalam sa topography ng Bayanjing. At may hindi pang karaniwang galing sa pagpipinta. Ang makakagawa ng ganitong klaseng obra. At si Zhang Ziduan, na pintor ng ang larawan sa ilog sa araw ng kining. Yan ang sabi ngayon, puro kapalusot. Kung talagang gawa ito ni Zhang Ziduan, bakit hindi niya nilagdaan? Dahil ito ay isang kayamanan. Bakit hindi siya naglagay ng pangalan? Dahil ito ay mapa ng kayamanan. Imposibleng mapa ng kayamanan yan. Akala mo ba pelikula to? Totoo yan. Kami sa tahanan ng tinta, nakipag-ugnayan na sa mga eksperto. Nagpunta na sila sa mismong lugar para magsyasat, at ang resulta ay may mga bagay nga na nakabaon sa mga lugar na yon. Maraming artepakto mula pa sa panahon ng Northern Song Dynasty. Ginoong Ye, tapos na ang aking bahagi. Sa inyo na po ang susunod. Salamat sa hirap. Ipagkakatiwala ko ito sa'yo. Panalo na tayo nito. Basta papatunayan lang natin. Ang lawang iyan ay nagawa ni Zhang Ziduan. Day, parang hindi mo talaga naintindihan, ano? Sa simula pa lang. Ginagawa niya. Si Ziduan mo yan. Pero ang punto, hindi kung sino ang gumawa ng larawan. Nalilito na ako sa'yo. Ang larawan ay mapa ng kayamanan. Makakatulong ito sa atin. Napakarami artefakto mula sa Northern Song. Kahit na ito ay doble lang ng kung sinong tambay. Ito pa rin ang pinakamabigat na koleksyon sa paliksahang ito. Gets ko na. Pero kung si Chairman Lee ay magpupumilit sa mga patakaran, matatalo pa rin tayo. Hindi niya gagawin yun. Napakalaking tukas ito. Ang tuwa ng mga kawayan at ang tahanan ng tinta hindi namin kakayanin.
Nahukayin ang lahat ng artepakto. Dito na papasok si Chairman Lee. Kailangan niyang magbigay ng tulay sa mga otoridad. Para masimulan at matuloy ang proyektong ito. Ito ay isang malaking ambag sa kasaysayan. Lahat ay dapat magbigay daan para dito. Tama ba, Chairman Lee? Parang noong nagde-deliver ako ng pagkain, pag hindi kaya, huwag pilitin. Kahit mataas ang komisyon, hindi kaya. Ibigay na lang sa iba. Para may utang na loob pa sila sa'yo. Ah, ganun pala. At saka, napakalaking kontribusyon nito. Kung sa sarili natin, magkakaingitan ng mga tao. Pero anak ni Chairman Lee yun. Talaga bang isusuko niya ang sarili niyang anak para sa kontribusyong ito? Para sa'yo, taong mapagmahal ba sa pamilya si Chairman Lee? Ang daladalang koleksyon ng 3 kalahok ay pawang may kanya-kanyang ganda. Kailangan munang pag-usapan ng mga eksperto. Bago nila maipahayag ang huling resulta, magpapahinga muna kami ng 20 minuto. Pagkatapos nito, i-anunsyo na namin ang nagwagi. Tinatanong ko sa kaibigan ko sa binit. Mukhang ang gusto ni Chairman Lee. Ay nagusin ng isang napakahalagang artefacto doon at ibinabili ito. Medyo nagsiyasat din ako. Mukhang ang pamilya Kim. Ay may sariling paggawaan ng pek. Kung saan gumagawa sila ng mga kalidad ng buwan na antigo. Siyam sa 10 buwan na antigo sa merkado ay galing sa pamilya Kin. 99% ng mga peking antigo sa merkado ay galing sa pamilya Kin. Parang ganyan ang nangyari sa peking produkto ng huling bahagi ng dinastyang Ming. At hindi lang yon, nitong mga nakaraang taon, ang mga peking antigong ito ay halos wasakin na ang reputasyon ng pamilya Kin. Kailangan na nila ng isang taong may bigat ang pangalan para magarantiya sa kanila, para tuloy-tuloy lang ang kanilang negosyo. Gets ko na. Kaya pala gusto niyang makuha ang tore ng mga kawayan. At ginawa niya ang lahat, nilinang pa ang nanay ko. Para pumayag sa kasal namin. Hanggang ngayon, nanay ko. Sobrang nagsisisi na yan. Ang tahanan ng tinta, target din niya yon, pero nahuli ko siya. Nag-hire ako ng eksperto para magbantay, at tumigil na siya ng ilang panahon, hanggang sa nabili niya ang loob ni Zhao Hu. Lanat, may tanong ako. Saan napupunta ang mga peking produktong di mabenta? Britanya. Yang si Yechen na yan, isang hamak na pulubi, isang basurero. Gago. Paano niya nakita yon? Nandoon ka rin sa action. Bakit di mo nakita? 10 metro ang layo ko sa entablado. Di ko makita kung ano ang drawing. Paano ko makikita na may mapapapala sa loob? At saka, sandwiched painting pa yon. Ang anak ni Libay Xiao, grabe ang lakas ng loob. Ako, pek lang ang binibenta ko. Siya, totoo ang pinagbibili. Sira na ang aking smuggling line dahil sa kanya. Libay Xiao, hinahanap ng Interpol ang anak mo. Hinahanap din ng customs ang anak mo. Kung hindi si Zhao Hu ang mananalo, alam mo ang kahihinatnan. Ipinahahayag ko, ang nagwagi sa paligsahang ito ay si Yechen. Maligayang pagbati. Mukhang hindi tamang oras ang pagdating ko. Hindi. Tamang-tama ang pagdating mo. Ah, Tungkol sa mahalagang bagay, baka tumakas si Kim Chuan. Kailangan natin siyang pigilan agad. Pinapuntahan ko na si Jess para bantayan siya. Huwag kang mag-alala. Hindi siya makakatakas. Nasaan si Zhao Hu? dadalahin ko siya para humingi ng tawad sa nanay ko. Mayroon pa siyang isang pustahan na hindi pa niya tinutupad sa akin. Sakto, gawin nating saksi si Chairman Wen. Parang wala kang gaanong pagkagulat ah. Ha? Noong inaanunsyo ang resulta, parang alam mo na agad na mananalo ka. Naalala mo ba noong unang round ng kompetisyon? Yung bote na sinira ko, At saka, yung bot na yun, talagang nakatagong tanong pala. Tama ba, Chairman? Ama, ito ay nakatagong tanong na dinisenyo ng samahan. napakaingat ni Chairman Lee sa reputasyon ng samahan hanggang sa handa siyang makipagbanggaan kay Kim Chuan na may hawak sa kanyang sikreto. Ano ang ibig sabihin nito? Ano? Si Chairman Lee, nasa 40 gulang na lang ay naging propesor na. Masasabing naabot na niya ang rurok ng kanyang karera. Tapos, nagdiborsyo siya. Tinalikuran niya ang kanyang unang asawa at panganay na anak para pakasalan. Ang sabang estudyante, 23 taon na bata niya. Kung siya ay isang taong may malasakit, paano niya nagawa ang ganoong bagay? Kung malaman ng publiko na ang anak ng chairman ng samahan ng mga antigo, nagbibenta ng illegal na artifact, malaking eskandalo. Sabihin mo, ano ba talaga ang gusto mong gawin? Ang pinag-aalala niya mula pa sa simula ay hindi yung walang utang na loob na anak niya, kundi ang eskandalo ng wala kang maligang artifact. Yemem. Noong panahong iyon, napintasan siya sa pagtatalikod sa pamilya. Mula noon, sinubukan niyang lahat para makabawi.
Nakakawa rin naman siya. Wala na siyang koneksyon sa unang asawa at panganay na anak. Ang babaeng asawa niya ngayon tumakas kasama ang pera. Yung natitirang anak, walang utang na loob at walang kwenta. Bakit mo siya naawa? Sikat at mayaman na siya. Pagkatapos ng pangyayaring ito, baka mas tumaas pa ang kanyang katayuan. Sa sinabi mo, naiinis na naman ako. Hindi ba dapat siya iparusahan, ang taong katulad niya? Oh, tungkol diyan. Parusa na niya ang papalapit na. Anong ibig mong sabihin? Yung tigertali mula sa panahon ng digmaang estado. Si Ginoong Qin ay kamakailan lamang ay nagdonete sa samahan ng isang gintong tigertali mula sa digmaang estado. Patunay ng tapat na pagsuporta sa pangangalaga ng kultura. Ang bagay na yan ay hindi kailanman lumabas sa publiko bago ngayon. Hindi naman siguro si Chairman Lee. Ito'y hinukay para lang tulungan si Qin Chuan maging hurado. Di ba? Parang impossible yun. Nakuha ko na. Itinago niya ang artifact. Hindi niya in-airport. At higit pa rito, ipinagbili niya itong artifact kay Qin Chuan. Ang sarap sa pakiramdam. Ang taong katulad niya ay hindi karapat-dapat maging chairman. Tama. Ang posisyon ng chairman ay dapat sa akin. Ha? Si Li Bai Zhao nagago. Nagtangka siyang magtaksil sa akin. Baka nalaman niya. Ako, kumusta na yung binata? Nasa inyo pa ba siya? Mabuti. Bantayan niyo siyang mabuti. Huwag na huwag siyang mahuhuli ng pulis. Sino ka? Yung official team ng Northern Song na kinasok ni Zhao Hu sa kompetisyon. Kakalabas lang ng acid test, peke pala. I-ano naman? Anong kinalaman ko diyan? Isinumbong na ni Zhao Hu. Sakit ba yun? Yun lang ang salita niya. Ganoon ba? Ang paggawa ng peking antigong ganoon ang kalidad. Hindi yan kaya ng ordinaryong pabrika. Sa pagkakaalam ko, mukhang may pabrika ang pamilya Qin. Chairman Lee, sa kompetisyon ng pagkatalo ng daang ilog, paano mo pinayagang makapasok sa finals ang isang peking bagay? Ito ay isang malaking kahihiyan sa samahan ng mga antigo. Wala ka bang masasabi? Gumanshuang, isa ka lang miyembro ng samahan. Anong karapatan mong pagdudahan ako? Masyado nang matanda si Chairman Lee. Ang konsentrasyon at paghusga niya ay hindi na sapat para sa trabahong ito. Akala mo ba, ang pagiging chairman ay tungkol lang sa pagkilala ng antigo? Siyempre hindi. Bilang chairman ng samahan ng mga antigo, ang mas mahalaga ay ang integridad at mahigpit na pamamaraan, hindi ang pagkalito sa tunay at fake, dahil sa mga personal na dahilan. Anong ibig mong sabihin? Linawin mo. Chairman Lee, yung tigertali mula sa panahon ng digmaang estado, na itinunay at kamakailan ni Qin Chuan. Saan ba talaga galing yun? Saan ba nanggaling ang pinagkuhanang iyon? Director Gu, nahanap na ang lugar. Talagang hindi na maikakaila ang pagtanda. Panahon na para ibigay ang tour ng mga kawayan sa mga kabataan. Guro, huwag ninyong sabihin yan. Ngayon, ang aming bunsong kapatid na babae ay nagwagi na. Ang krisis sa tour ng mga kawayan. Ay nalutas na. Zhao Hu, Guro, alam kong nagkamali ako. Dapat hindi ko sinamahan si Qin Chuan. Noon pa, maawa naman kayo sa inyong estudyante. Pahiramin ninyo ako ng 3 milyon para pang ikot lang. sinabi ko na sa iyo noon. Hindi ka na tao ng tour ng mga kawayan. Huwag mo na akong tawaging guro. Zhao Hu, ano ba to? Bago ka pumunta dito, sinabi mo lang gusto mong magsisi ng taimtim. Ba't ngayon, nanghihiram ka na ng pera? Bonsong kapatid, magkasama tayong lumaki. Hindi mo naman siguro. Hahayaan na putulin ang braso ko ng mga sindikato, di ba? Kanino ba ang sisi? Ikaw ang umutang sa sindikato. Zhao Hu, pinalayas ka na sa aming samahan. Wala ka nang kinalaman sa tour ng mga kawayan. Laging mayabang ka. Hindi mo ako kinilala kailanman. Alam mo ba ang pressure na dinadala ko? Ikaw ang dahilan kung bakit ako nagsusugal. Ikaw, Tumahimik ka, hayop ka. Akala ko magsusori ka lang tapos ayos na. Pero mukhang hindi naman talaga sorry ang pakay mo dito. Ano ba talaga ang gusto mo? Nakalimutan mo ba? May natitira pa tayong pustahan. Magbayad ka o kainin mo yang bato, bahala ka. Basagin lahat. Wasakin ng todo. Jikin. Sa batch na to, ilang milyon lang ang puhunan, balak mo.
Basagin lahat. Durugin lahat. Walang matira. Trabaho. Sandali. Sino nagsabing sandali? Ikaw, sino ka? Hoy, Jikin, nagkita na naman tayo. Kunin niyo sa kanya, yang hawak niya. 100,000 piso. 100,000 piso sa makakuha ng machine na yan. Ano ibig mong sabihin? Ano? Nagbubulag-bulagan. Ayaw mong umamin. Ngayon, paglabas ka ng 4.8 milyon. O kaya, kainin mo tong bato. Huwag kang mag-alala, Chinet ko. Mas malambot to kaysa sa inkstone, madali lang nguyain. Paano ko ito makakain? E di magbayad ka. Walang pera, ito lang buhay ko. So binubuli mo kami kasi mababait kami. Ayun, napili mo talaga yung mahina. Wala talaga kaming magagawa sa'yo, no? Hoy, ako to, may narinig ako, naghahanap kayo. Ng isang lalaking nagngangalang Zhao Hu. Bitawan niyo ko. Anong gagawin niyo? President Wen. Pwede ba to? Pagod na ako. Xiaowan, ihatid mo na ako sa kwarto. Balita ko, miss na miss ka ng mga loan shark. Ihatid kita. Para magkita kayo. Huwag kang magsama. Bitawan niyo ko. Labag to sa batas. Hello, 110. Mag-report ako. May illegal na sugalan. At 5 na bawas anin dito. Umabot na sa 3 milyon ng utang. Ang laki ng kapal ng mukha. Ginoong Zhao, yung 3 milyon mo, umabot na ng 5 milyon sa tubo. Ngayon, bayaan mo na. Pahingi pa ng 3 araw? Walang pahingi-pahingi. May pera yung guro ko, si Wen Lianchen. Bakit hindi kanya tulungan? Putulin muna natin ang daliri mo. Ialay natin sa kanya, sigurado maglalabas yan ng pera. Hawakan siya. Tulong. May papatay. Anong nangyayari diyan? Naglalaro lang po kami. May mga koneksyon ako sa kulungan. Kapag nagsumbong ka, patay ka. Di ba? Parang hindi yan totoo. May nagpapautang dito ng sobra-sobra ang tubo. At sangkot sa malakihang sugal. Niloko mo ako. Hindi ako. Tigil ang daldal. Dalhin ninyong lahat. Tapos na ang trabaho. Tapos na lahat. Ito yung sinasabi kong eksperto sa teknolohiya. Sino sa kanila? Siya po. Kumusta, Itatlo Ziu? Ako si Chen. Ang bata mo pa, pero ang galing mo na. Salamat po. Magsimula na tayo. Wow. Talagang dating pangulo ng samahan ng mga antigo. Ang dami at ganda ng mga koleksyon mo. Ang florerang ito galing pa sa dinastyang Qin. Itong silyang ito, huwang-huwali mula sa dinastyang Ming. Napakamahal nito. Itong tansong inuman. Kay Qin yun. Pero maliban doon, lahat naman ay legal. Kaya nga kayo ang tinawag ko dito. Siyempre, Yung mga ninakaw na cultural relics, wala yun. o kaya nakatago sa ibang lugar. Posibleng posible. Parang may di pantay ang kulay ng sahig dito, baka may kung ano sa ilalim. Tulad ng isang sikretong kwarto. Officer Zhu, pwede ba nating tingnan? Ang mga orihinal na plano ng bahay na ito. Officer Zhu, bago maghanap ng basement, may isang lugar na baka gusto mong puntahan muna. MRE, MS Wen, sama kayo. Siguradong interesado rin kayo. Kasali pa kami? Ang pabrika kung saan illegal na ginagaya ni Qin Chuan ang mga antigo. Ay nahanap na. Emarkin, ang ginagawa mo ay lubhang hindi makatwiran. Para sa sarili mong kapakanan. Ipinapayo kong itigil mo na agad. Huwag kang mag-utos sa akin dito. Walang alis ngayon. Pati na yung babaeng si Guan Shuang. At yung hampas lupang si Chen. Wala sa inyo ang makakatakas. Jinong Qin, Bakit ba kailangan mong gawing? ganto kapangi ang sitwasyon sa tuwing may gana. Isang milyon. Nag-alok ako ng 1 milyon ngayon. Kahit na maging pilay ka. O makulong, ako ko ang pamilya mo. Paumanhin, Boss Gu, hindi namin nahuli si Qin Chuan. Anong nangyari?
Siya yun. Huliin siya. Huwag kayong lalapit, o sisirain ko itong walang katumbas na kayamanan. Yi Chen, ikaw lahat ito. Isang hampas lupang. Biglang sumulpot lang. Ikaw ang sumira sa akin. Palagi mong binabanggit ang estado mo. Ay wala ka ng halaga. Kataantaduhan. Anong karapatan mo? Dahil ako ang nanalo sa pustahan ng bato. Ikaw ang natalo sa auction. Natalo ka sa pagtatalo ng daang ilog. Natalo ka pa rin. Lagi mo akong tinatawag na hampas lupa. Eh ano ka? Tigilan mo yan. Yi Chen, Ihulog mo. Hayaan mo siyang ihulog. Isang peke lang iyan. Pek. Paano pwedeng maging pek? Kung ayaw mong maniwala, tingnan mo ang likod. Yi Chen, niloko mo na naman ako. Tingnan mo, talo ka na naman. Talagang bagsak na bagsakin. Mag-isip-isip ka sa loob ng kulungan. Salamat sa'yo, kundi hindi ito magtatagumpay. Mas mainam kung ito ay ilagay sa museo. Huwag kang mag-alala, maayos naming alagaan ito. Sa wakas, tapos na rin. Ano na ang susunod? Hindi ba ito ang hardin ng langit at lupa? Nakuha mo na pala ito. Salamin ng makamundong buhay. Ang ganda ng pangalan. Pero parang may mga taong sobrang yabang naman. Ginamit ang sariling pangalan bilang pangalan ng tindahan. Eh sino ba ang may-ari? Ako. Bosye, may tindahan na. Bakante pa ba ang asawa? Siyempre, para sa iyo yan. Presidente Liu, maraming salamat sa suporta. Ako ay. Huwag na. Ako ay tatakbo bilang pangulo ng samahan ng mga antigo. sana ay suportahan ninyong dalawa ako. Siyempre naman. Mukhang ang tadhana ko talaga ay magnegosyo. Aalis na ako. May bahay, maglibot-libot tayo sa kalye ng mga antigo. Sige, maghanap tayo ng mga hidden treasure.